Hiniling ko ang bawat isang tayo kung lahat ay tumayo para po sa pagbasa ng Mateo 6. Sabay-sabay natin basahin ng malakas. Basa. Mateo 6, 9 hanggang 13. Ganito kayo mananalangin, mamanalangin na sa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami hayaang matukso, kundi ligtas mo kami sa masama. Kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Nagdumog tayo aming tagkararag kayo. Dakilang Diyos, muli sa umagang ito, ang Diyos na aming manlilikha ng langit at lupa, ang Diyos na pinagmulan ng aming buhay at lahat ng aming kailangan upang kami mabuhay at magtagumpay, ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na maawain, ang Diyos na mapagpatawad, aming Panginoon, aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesus, dakila ka, ninuluwalhati ka po namin sa umagang ito ng pagsamba. Sa maliit, Panginoon, na kapilyang ito, bahagi lamang ito, Panginoon, ng sanga ng lahat ng inyo pong mga anak na sumasamba sa umagang ito sa Espiritu at sa katotohanan. Nalalaman niyo po, Panginoon, ang aming puso, ang intensyon ng aming buhay. Kaya nawa, Panginoong Diyos, ang panalangin po namin, muli niyo pong kaming kahabagan at tanggapin ang lahat ng aming pasasalamat, pagsamba, papuri at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na Amen at Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kagaya ng aming binanggit kanina, mga minamahal kong mga kapatid, napakabilis ng araw, ano? At yung kabilisan ng araw na yan ay hindi natin namamalayan. Kaya tuloy, ilang araw na lang, selebrasyon na ng Kapaskuhan. Muli, pinapaalala ng Kapaskuhan na ito na laging magtiwala sa Diyos. Dapat tayong laging nakapokus kay Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. May mga challenges sa buhay, may mga problema sa buhay, iba't ibang klase ng problema, pero laging tatandaan, ang importante, ang problema yan na yan ay may solusyon dahil kay Kristo. Amen? Naniniwala kayo doon? Bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang problema na pinagdadaanan. Pero ang lagi niyang ipinapaalala sa atin, huwag kayong mag-focus sa problema. Hayaan niyo lang na lumampas yan. Ang pagkonsentritan mo, ang pagtiwalaan mo, ay mayroong Diyos na may kontrol ng lahat. Siya yung nakakaalam ng ating buhay. Kung hanggang saan tayo dito sa lupa. Kung anong mayroon tayo sa lahat ng bahagi ng ating katawan. At kapag mayroon tayong mga problema sa ating pisikal na pangatawan, ang lagi at lagi niyang sinasabi, anak, hindi mo ba ako kilala? Yung patay nga nabubuhay. Yung lahat ng klase nga ng karamdaman gumagaling. Yung 5,000 nga na tao sa 5 tinapay lang at 2 isda. Yung 4,000 nga sa 7 tinapay at maliliit na isda. Kumasya, may sumubra pa. Kaya sabi niya muli sa atin, as we come together to worship the Lord, magtiwala tayo sa Diyos. Kailangan nakatuon lagi yung ating pong puso at isip sa Kanya. With our whole heart, with our strength, with our might. Yan po yung nais sa atin ng Diyos. Kukunti lang tayo. Pero tatandaan ninyo yung kukunti, sila yung nagiging tama. Kasi sabi nga ng Biblia sa John, may 200, 2 dalan. Mayroong maluwang na yun yung pinupuntahan ng napakaraming tao, pero ang dulo na yun ay kamatayan, kaparusahan. Mayroon namang isang, dati may isang adalan, makipot, mahirap pumunta. Kasi napakaraming dapat na isa katuparan. Kaya nang nangyayari, ang dulo noon ay buhay na walang hanggan kay Kristo. Walang nadalan. Kaya kung papansinin ninyo,
ninyo sa espiritu ngayon ng ating mundo, mas marami talaga yung pumupunta sa maluwang na daan. Bakit? Free sila eh. Hindi nakabase sa Biblia yung kanilang sinasampalatayanan. Kano nangyayari? May dulo yun at daitipong tula. At pasalamatan natin ng Diyos, bigyan natin siya ng malakas na palakpak. Dahil kay Kristus. Pangalawa, pahayag, muli ay patuloy natin ipanalangin si Sister Myla River Spring. Dahil yung kanyang tulong at suporta para sa ating simbahan. Nagbigay siya, yung 2 buwan niya yata, November, December, 1,500, ito nga 3,000. Salamat sa Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan, kapatid. Ipasa kamay na rin natin, paalala. Dahil doon sa social media, mayroong mga pagkakaisang pananalangin para sa bagyong Rolly. Pero mayroong bagyo talaga. Pero ang tanong, kanino nang galing ang bagyo? Iisa lang naman, awan ti karapakan natin, demonyo, mag-create kas tapay. Mayroon siyang limitado. Kaya yung bagyo na yan, sa Diyos nagmula, sa Diyos din tayo magtiwala. Kaya lang yung prinsipyo ng buhay. Lagi yung tatandaan niyan. Siya yung may kontrol ng lahat. Kaya yung role niya, ipanalangin natin, iluhod natin yan, na ang Diyos ang siyang bahala. Ingatan tayo, pinapaalalahanan tayo ng karunungan ng Diyos upang alamin natin yung diskarte kung paano maging mabuhay ng may Kristo sa kanyang buhay. Okay, muli, sa lahat ng mga may birthdays ngayong buwan na ito, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. At birthday in November? Ngayon? Ay! God bless you! Niya po Diyos, imang bendisyon ka. Karagkad, salunat, at itagpay ka biyak, at itagpay ka panagserving na Diyos niya. Amen? Happy birthday to you. God bless you, sister. Pagpapalain ka ng Panginoon, lagi ng tatandaan niya yung kanyang pangako at kanyang isa sa katuparan. Okay, magkaisa na po tayo upang sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Agkanta tayo. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, Satan will have the victory. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah! In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior, forever. He saw me and loved me with His redeeming blood. All of His right to give, and all of His good. Without me to victory, be thou blessing. Oh, victory,
Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. With a pure I do Him in all that is me the victory, being the blessing. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah! In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Palakpakan natin ang Panginoon. We have the victory. Lagi mong alalahanin yan. Napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus ang sanlibutan ito. Kasama ka doon. Kasama tayong lahat na sumasampalataya sa Kanya. Kaya patuloy natin siyang itaas, dakilain at luwalhatiin ang Kanyang pangalan dahil karapat-dapat siyang purihin at sampahin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory. Yes, Lord, karapat-dapat kami itaas. As we lift your holy name, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Purihin si Yahweh. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa.
siya ay purihin sapagkat siya ay dakila. Purihin si Yahweh, o si Yahweh ay purihin. Awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon nitong mga tapat sa Kanya. Purihin si Yahweh. Lord, salamat po Panginoon sa inyong buktong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Bagamat siya Diyos, siya ay nagkatawang tao, kinonsib ng banal na Espiritu sa isang birhing si Maria, at doon sa bahay panuluyan ay wala ng lugar, kaya pinanganak siya sa sapsaman. Purihin ka, O Diyos, dakila ka. God sent His Son, extol Him, Jesus. He came to die, here and for me. He gave my life to buy my pardon, and in He raised there to rule my Savior in. Because You did, I can face tomorrow. Because You did, oh fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. I'll scream to hope, a newborn baby, and feel the pride and joy He gives. But later still, the assurance is God can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Oh, here is God, here is God, and because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. And then one day I was a river, I find not worrying me. And then I stand, gives way to victory. I see the light of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, oh, fear is gone, and because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Buhay ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus, kaya tayo lang tatagumpay sa bawat araw. Ano? I can face tomorrow. Ano kaya ang mayroong bukas? Ang mayroong bukas, ang kasiguruhan niyan, mayroon tayong Kristo. Ano man ang mangyari, mayroon tayong Diyos na pinagtitiwalaan. Mayroon tayong Diyos na may kontrol ng lahat. Mayroon tayong Diyos na Diyos ng pangako. Ang pangako niya, plan to prosper us and not to harm us, patuloy niya pong isa sa katuparan niya.
Amen po ba? Okay, pakibuksan ninyo ang inyong pong Biblia. At dito natin hanguin at tatalakayin ang salita ng Diyos sa umagang ito. John chapter 15. $138. Umpisan natin dito sa John 15 verse, ayan, 1 na lang. Tapusin na natin ito. Nakita niyo? Ang salita ng Diyos sa Juan 15, Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Pansinin po ninyo, manatili kayo sa akin, maging tapat kayo sa akin, ganun din ako sa inyo. Ayan. Kapag tayo ay nananatiling sumasampalataya kay Kristo, kapag tayo ay naging tapat kay Kristo, kapag tayo ay laging yung ating buhay, yung ating puso ay nakatuon kay Kristo, ganun din siya sa atin. Ibig bang sabihin niyan, at damat ti panagmaw-maw na nata? Nagsasayo yan. Kasi nga, ang Diyos lagi natin ay Diyos na lagi umaantay sa iyo. Lagi kang sinusundan kung ano yung ginagawa mo. Kapag ikaw naman ay laging lumalayo, alam nyo, kapag lagi mong nilalayuan ng Diyos, kapag may rabi kang rason lagi, nawawala din yung bendisyon. Bakit? Iniiwasan mo eh. Example na lang, itong linggo na lang ito. Alam mo naman na linggo ay araw ng pagsamba. Bagamat, pwede kang sumamba sa iyong bahay. Pwede kang sumamba ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pero mayroon siya itinalaga na talagang isang pagkakaisang pagtitipon ng mananampalataya upang magkaisa sa diwa at espiritu ng pagsamba. Ulitin ko ulit. Tayo, bilang mananampalataya dito sa Santa Rosa, bahagi lamang po tayo ng sanga ng lahat ng sumasampalataya din sa mga iba't ibang barangay. Kakadwa kayo gagayay. Ang importante, kasama natin sila na sumasamba sa Diyos na buhay. Amen? Amen. Pare-parehas, nyaman mo lugar. Basta ang importante, iisa lang naman kasi ang namagitan sa atin. Sino? Si Jesus. Siya yung buktong na lang ng Diyos na namatay para sa atin lahat. Awan tiduwa, awan titalog. Siya lang. Kaya nga sabi niya, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father. Ako lamang ang daan, sabi niya. Ituloy natin. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Nakakita kayong gayag marmarkot? Nung nagmarkot ka, di ba kinukdi sa mga dyan, kung kaya umalalang nagkaroon ulit ugat na, mapalinaya nga, intunukan ka, kukdi sa manahan, winohaan, di insulbong mo ka, uyos sa manahan. Matay daday, no uyos ka nga uyos. Matay mo daday, ang mga gramot, nulukat ka nga lukat. Kasi nga hindi ka nga nakapik sa kanya eh. Kaya kapag ikaw, ang sabi niya dyan, hindi ka nagbubunga kasi nga, ito no tayo tibisita ka, masatuta ka ba ka? Kaya nasa wan, inukso mo man ang mananatili. Kailangan maging buo, ang sabi nga ng Biblia, maging konkreto yung pananampalataya mo sa Diyos, yung pagtitiwala mo. Kaya ang tao minsan, napakaraming dahilan. Datatagpakan kita, baka malibasan na, panamay ka. Nagato ti dahilan ti tao.
Pero ang Diyos pa rin ay laging Diyos na mapagmahal. Laging nagbibigay ng pagkakataon. Kaya sabi niya, kung kayo nananatili sa akin, early morning pa lang, dapat nakaangkla na tayo doon sa Diyos, nagpapasalamat dahil tayo po ay kanyang binuhay muli. Bakit? Nagadoy di magmatay. Nga matulog ko, di ba? Green yun. Pero tayo, nabubuhay tayo dahil kay Kristo. Kaya tayo nalilibatang tagyaman. Kanya ba'y? Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin ay ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Awan ti maaramidan ti sino man. Apay nga nagdagilan tuma. Grasya ni Apo Diyos, dagitay kadakwatan. Dagitay di nga namatikin ni Apo Isos. Grasya na taor, orayan ni Apo Diyos isuda. Nga mabalbaliwan ti utak da. Mabalbaliwan ti pamati da. Dagitay niya mga ritual. Nga idyong unana pa lang. Nga isuti minana. Dagitay tao tata. Kaya kung papasin ninyo, ang pinakasikat ngayon sa panahon na ito ngayon ay yung mga kapre, yung mga multo. Kaya naririnig ko kanina yung mga usapan ng mga bata na yan. Kabukbutang gibinuya nila ba yan? Dati kapre, dati awan-awan. Yung kasi, yung mga minana. Nais pa rin ba ninyong ipamana yan sa inyo pong mga apo, mga anak? Kaya mahalaga yung tunay na pananampalataya dahil aday ti palso, mapamati. Yung tunay na pananampalataya ay hindi ko naman sinasabi na ako yung tunay na pananampalataya, yung sinasabi ko. Ibase po ninyo yan sa Biblia. Yung pananampalataya na tunay ay nakabase sa Biblia. Dahil kapag hindi na nakabase yan, yan po ay nagkakaroon ng division. No remorang iti, dagiti na duma-duma nga, diawag na nga doktrina. No binasa ni Biblia, nga adda iti impalaman mo ditan doktrina diyan. No binasa ni Biblia, nga iso ti interpretasyon nga iti kanyang Espiritu Santo, iso dayon eksakto nga relihiyon ni Kristo. Kaya nga sabi niya diyan, ako ang una ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi na nanatili sa akin, gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ito na yung sinasabi natin kanina. Di uksot kang uksot, datay minarkot mo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung mananatili kayo, ito inulit na naman. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyong aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Tandaan ninyo, kapatid, kunana dita, no, paginayon, yan, dito ka na, kung nananatili kayo sa akin, ng buong buo, sa inyong lakas, puso, isip at lahat, mananatili sa inyo ang aking salita. Yung pangako ng Diyos, hingin ninyo ngayon ang anumang nais ninyo. Tawatin nyo, nanyaman kayo. Ang importante, nakaangkla tayo. Nakakapit, nagtitiwala, yung pananampalataya natin na nakasalig lamang kay Kristo. Muna din pang tinadumakat, aguksot ka. Hindi maganda yan na daluyan ng pagpapala, na puputol. Mas nagripo datang pinagsasinulbong mong ahos. Tuno kang guyudong man rin. Narigat kay patanong tikas dyan. Ituloy natin. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paano iniibig ko ang Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan. No, kaya kung maggaya may tinapunpunuan tiragsak, oray niyaman di sitwasyon,
Lagi mong tatandaan, ipinapaalala sa atin, sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito ay upang mapasa inyong kagalakan ko, at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan kay Kristo. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Iyan po yung ginawa ng Panginoong Hesus. Bagamat siya ay Diyos na walang kasalanan, ni kahit katiting na kasalanan, siya ay nagkatawang tao. Nakisalamuha sa mga taong kagaya natin na makasalanan upang mas lalo natin siyang maintindihan. Dinanas niya yung lahat ng mga pasakit na dapat sana ay para sa atin. Ganyan yung sakripisyo ng tunay na kaibigan. Kaya ang Panginoong Hesus, lagi-lagi niya sinasabi, hindi lamang siya hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon tagapagligtas, siya din ay tapat nating kaibigan. At yung kaibigan na yan, siya lang, yung tunay, dahil sa kanyang labis na pagmamahal sa atin. Yan yung nais ng Diyos na iparanas natin sa mga taong hindi pa kumikilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. 15. Hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan. Tignan mo yung katabi mo. Yan, kaibigan niya ng Diyos. Iso nga kayo giginura. Dahil pare-parehas kayo na kaya sabi ng salita ng Diyos, akan kayo, huwag nyo lang pairali ng makamundo, espiritu na yan, nagiginura, nagiginimo. Bakit isa tayo kay Kristo? Sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Tignan mo ulit yung katabi mo. Biro mo yan, yung itsura na yan, pinili rin pala ng Diyos. Hallelujah. Ang galing-galing ng Panginoon, no? Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. So ito yung ating pinapanalangin. Ito na yung diwa ng aking panalangin, ano? Na yung lahat ng mga pamilya, yung lahat ng mga individual man o pamilya na pinili ng Diyos na dadalhin sa lahat ng bahay-sambahan, anumang lugar yan, kaitan o plasan, importante, pinili siya ng Diyos. Kaya tignan mo ulit ang katabi mo, napaka-espesyal naman yan. Grabe! Abay, mahigit 2,500 sa populasyon ni Santa Rosa. Pero mo yan, kahanga-hanga ang pagpili dahil uulitin ko, hindi naman lahat kasi ay mapupunta ng langit. Kundi yan lamang mga pinili ng Diyos, Kanyang itinalaga. Nyapay, hinirang ko kayo upang kayo'y umayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hinihingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Ikaw yung gagamitin ng Diyos na daluyan ng pagpapalan ng blessing upon blessing, favor upon favor. Bakit? Nasa sayo si Kristo. Nasa sayo yung source ng lahat. Kaya kapag sinabi mong ipinatong mo doon sa kapatid, God bless you sister, pagpapalay ng Diyos, ikaw yung nagiging daluyan ng pagpapala. Bakit? Ikaw yung nakakonekta doon sa pinagmumulan ng pagpapala. Kaya napakalaga na maintindihan din natin yung proklamasyon ng ating bibig. Kung puro yan pagmumura o pag-iinis, yan din yung nakikita. Kaya hindi dapat mangyari yan. Kundi, bagamat ikaw ay sinampal, pagpalain mo pa rin ang iyong kaibigan, ang inyong kapitbahay. God bless you, sister. Diyos din makamugin ka. Ang importante, ano man yung nangyari sa atin, pinapatawad na kita, ginagawad ko ulit ang bendisyon sa inyo. Sorry na. Yan. Ganyan. Tayo ay gagamitin ng Diyos upang maging gripo ng kanyang pagpapala, upang yung mga tao na yan na hindi natin kasama, hindi pa nakakaranas ng tunay na pag-ibig ni Kristo, ay ikaw ay magiging misyonera at misyonero. Sa panahon na ito ngayong Year of the Lord, 5781, tandaan mo kapatid, isa sa katuparan ng Diyos yung kanyang mga plano sa atin. Antay magpapala. Hindi ka muna niya tataramigan tatanang po sa kanya yun. Ang importante,
naniniwala tayo sa kanyang salita sa Biblia na yung lahat ng kanyang mga pangako sa lahat ng nakakonekta lagi ay pagpapala sa Diyos. Uulitin ko, tayo ay mahal na mahal ng Panginoon. Kung paano yung kanyang buhay ibinigay na niya, gaano pa kaya yung pangangailangan mo, pangangailangan ko. Kaya ang sabi ng ating inawit, in the name of Jesus, we have the victory. By His wound, yung mga sugat na kanyang tinamasa, tinamo doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan, we are healed. Yung kanyang dugo, na umagos hanggang doon sa lupa, uulitin ko na naman para hindi niyo makalimutan, bakit hanggang sa lupa? Tignan mo yung katabi mo. Amoy lupa yan kapag hindi nagligo ng 10 araw. Kasi nga, galing ito sa lupa. At babalik din sa lupa yan. Katawan na yan. Babalik. Pero ang importante dyan, yung the breath of life na ibinigay ng Diyos sa atin, kailangan bumalik sa Kanya. Kaya naman sa umagang ito, muli pinapaalala sa atin ng Panginoong Jesucristo na ating pinagtitiwalaan, sinasamba. Lagi at lagi mong tatandaan, kapatid, unahin mo lagi ang Diyos. At kahit kailan, hindi ka mahuhuli. Pero pag sinubukan mong laging hulihan, yung source ng lahat, delikado. Yung kanyang mga pangako, itod na tata, alam mo na. Atras, abante, hindi. Itong year of the Lord, puro abante yan, to be a blessing to others. Manalangin tayo. Dakilang Diyos na mapagmahal, kami po ay nagpupuri ng kapasalamat sa inyo pong mga salita sa umagang ito. Tunay nga na ikaw ang puno ng ubas, kami, Panginoon, ang mga sanga. Ang nanatili sa inyo, Panginoon, at ikaw sa Kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa inyo. Ang hindi nanatili sa iyo, Panginoon, gaya ng sanga ay tinitipon at natutuyo, itinatapon. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihagis sa apoy at nagsunog. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyong aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Pinupuri ka po namin, O Diyos, sinasamba rin ang dakilat ni luwalhati, ipinahayag mo sa umagang ito, Panginoong Diyos, kung ano ang binabanggit mo doon sa inyong talata, Lord, that in me. Nang sabi mo, Panginoon, if you remain in me, napakamakapangyarihan na salita, in me. 7 times, Lord, na binanggit sa John chapter 14 at 15, to be spiritually unity with Jesus. To be in the vine, laging nakakonekta. To be in Jesus' love, Lord God. To have Jesus living within me, living within us, O God. To be indwelled by the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit who raised Jesus from the dead is the same Spirit that is in us. To have Christ's word remaining in me and in you. Salamat, Panginoon, sa kasiguruhan na ito, Panginoong Diyos, sa umagang ito ng inyong salita. Pagpalain niyo po kami at naway madama po namin, maranasan sa aming mga buhay at pamilya, Panginoon, ang kasaganaan, kalusugan, mahabang buhay, pag-iingat, pagbabantay, kagalingan, anumang klase ng karamdaman, karunungan upang mapangyari ang inyong kalooban. Sa iyo ang kapurihan ng kadakilang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Lord, tulungan niyo rin po kami na may handa naming sarili as we come to partake, Lord, sa Lord God. Na muli namin alalahanin ang inyong pagpapakasakit doon sa cross ng Kalbaryo, ang inyong sakripisyo. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Habang hawak ninyo yung elemento na yan, pakaisipin ninyo na yung elemento na yan ay bahagi ng inyong mga pamilya.
Purihin ang Diyos. Panunutom di kabsat mo, ni nanay mo, ni tatay mo, na nagbiagdapay. Panunutom bagi ti anak mo, nga awan ditoy. Panunutom bagi ti pamilyang nga awan na ditoy, dati daman abroad, dati daman adayo. Panunutom bagi ti buong nga pamilyang na yung hawak mong tinapay at saro na yan ay bahagi ng sakripisyo rin ng ating Panginoong Isus. Kaya yung tema natin, believe in the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. Hallelujah, hallelujah. Salamat Panginoon dahil sa sakripisyo mo doon sa cross ng Kalbaryo. Bagamat ikaw ay Diyos, ikaw ay nagkatawang tao, ipinaglihin ang isang Birheng Maria sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, at doon sa bahay panuluyan, wala man lang nagbukas sa inyo, kaya doon kamos mo sa saksaban ni pinanganak. Sa iyong pangalan, Panginoong Isus, nakakakita ang mga bulag, nakakapagsalita ang mga utal, nakakarinig ang mga bingin, nakakalakad ang mga pilay. Sa iyong pangalan, Panginoong Isus, kumakain ng mahigit 5,000 sa 5 tinapay at 2 isda. Sa iyong pangalan, Panginoong Isus, nabubuhay ang mga patay, nagkakaroon ng kalayaan ng mga inaalihan ng mga samang espiritu. Sa iyong pangalan, Panginoong Isus, there is power in the name of Jesus, who is and is to come. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Sa unang Korinto, 11, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, nung gabi siya ipagkanulo ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pirasuyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin kainin yung tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin inumin yung kopa. Verse 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Maranatha, Maranatha, come now Lord Jesus, come now Lord Jesus. Maraming pong salamat, Panginoong Diyos, muli na inyong ipinaalala sa amin ang pinakamahalagang dapat na malaman ng lahat, ang sakripisyo ng aming Panginoong Isus doon sa cross ng Kalbaryo. Kung mayroon man kaming ibang ipagmamalaki, ang dapat naming ipagmalaki, Panginoon, ay ang inyong pag-ibig, ang inyong sakripisyo. Ang pagmamahal mo sa amin na di nagbabago noon kayo ng magpakailanman. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba, in Jesus' name. Amen and Amen.